Delia Duena Smith o mas kilala sa tawag na Pepsi Paloma, pangalang hinangaan noong dekada 80 nang dahil sa kagandahan at angking galing pagdating sa aktingan. Sa edad na 14, unang bumida si Pepsi sa pelikulang Brown Emanuel kung saan matagumpay ang naging debut nito na talagang nakitaan ng potensyal sa industriya. Ngunit ang maganda na sanang landas na tinahak ni Pepsi ay sadyang nauwi sa isang madilim, masalimuot at makontrobersyal na kwento na talagang humantong sa pagkitil niya sa kanyang buhay. Taong 1982, Room 210 Sulu Hotel, Quezon City, nangyari ang di kaaya-ayang pang-aabusong dinanas ng minor de edad na si Pepsi sa kamay ng mga lalaking halang ang kaluluwa. Ang naturang insidente ay yumanig sa mundo ng showbiz ng lakas loob na pangalanan ni Pepsi ang mga personaheng sangkot sa kawalang hiyaan na talagang prominenteng pangalan sa industriya. Dito nasabit ang pangalan ni Richie De Horsey, Joey De Leon at Vic Soto. Bagay na kaagad namang pinasinungalingan ng tatlong individual ang mga paratang at sinabing purong paninira lamang at walang katotohanan. Ngunit sa likod ng mariing pagtanggi ng mga akusado, ayon sa inilathala ng People's Journal noong October 13, 1982, humingi umano ng tawad ang tatlong akusado kay Pepsi Paloma ukol sa kanilang hindi kanais-nais na nagawa sa dalaga. Kaya ngayon ay aalamin natin ang nakakapanlumong kwento ni Pepsi Paloma at kung bakit tila biglaan na lang tumahimik ang kaso na hindi man lang nakamit ang hustisya. Dekada 80, panahon kung saan muling pausbong ang industriya ng pelikula sa bansa na talagang napabilang at tayo sa top 10 film producing countries sa buong mundo. Ngunit ng panahon ding iyon ay kasabayng umusbong ang mga explicit film o mas kilala sa tawag na bomba films. Bagay na isa nga sa mga bigating aktres pagdating sa ganitong klase ng pelikula ng mga panahong iyon ay walang iba kundi si Delia Smith o mas kilala sa tawag na Pepsi Paloma. Si Delia Smith ay ipinanganak noong July 17, 1966. Panganay sa apat na magkapatid si Pepsi ng inang si Ledia Duenas na tubong Northern Samar at amang kinilalang si Kenneth Smith na isang banyaga na nagtatrabaho bilang tagahatid ng sulat ng panahong iyon. Ngunit hindi naging mapalad ang sinapit ng pamilya ni Delia nang iwanan sila ng kanilang ama sa murang edad pa lamang. Bagay na dinanas nga nila ang hindi maprebilhiyong buhay kung saan mag-isang tinaguyod sila ng kanyang ina. Ngunit sa kabila ng lahat, talagang hindi maipagkailang may si Delia at mga kapatid nito sa kadahilanan ngang may lahi itong banyaga. Bagay na sa edad ngang 14 anyos taong 1980 na diskubre si Delia ng isang talent scout na nagngangalang Tita Esther na kalaunay siyang nagpakilala kay Delia sa nooy kilalang talent manager na si Ray De La Cruz. Bagay na dito na nga nabuksan ang landas ni Delia sa mundo ng showbiz kung saan naging isang sexy starlet ito na siyang naging bahagi ng nooy tinatawag na soft drinks beauties kung saan nakasama niya dito ang kapwa beauty talents na sina Sarcy Emanuel at Kokan Nicolas. Bagay na dito na nga nabuo ang kanyang stage name na Pepsi na binase sa nooy mga kilalang soda brands. Taong 1981 nang unang umarte si Pepsi sa isang pelikulang pinamagatang Brown Emanuel na talagang ginulat nito ang mga tagapanood ng hayagang nagpapakita ang dalaga sa bawat eksena na para bang walang alinlangan sa sarili. Bagay na talagang naging daan ito upang tangkilikin siya at mabigyan ng maraming proyekto. Ngunit sa kabila ng lahat, ayon pat sadyang wala umanong magawa si Pepsi kundi tanggapin ang paghayag ng sarili sa harap ng kamera sa kadahilanang pinipilit umano ito ng kanyang talent manager at ng mismong ina kapalit ng pera. Bagay na sa likod nga ng kasikatan ni Pepsi, tila bigat sa kalooban naman ang naging kapalit, maitaguyod lang ang pangangailangan at ang
mismong pagbabasakaling maiahon ang pamilya sa hirap. At sa paglipas ng taon, June 21, 1982, isang ganap ang dinaluan ni Pepsi at ng kanyang kapwa-aktres na si Guada Green sa Broadcast City, Quezon City, lugar kung saan ginagawa ang mga taping ng kilalang noontime show na Eat Bulaga. Sa naturang pagdalo ni na Pepsi, dito na umano nangyari ang pangbabastos ng mga host ng programang Eat Bulaga na sina Vic Soto, Retchie De Horsey at Joey De Leon, kung saan pinunit umano ng tatlo ang kanilang damit at sapilitang hinawakan ni Retchie De Horsey ang mga kamay ni Pepsi na siyang hinalikan naman ni Vic Soto ang labi ng dalaga na si Joey De Leon naman daw ang mismong tagakuha ng larawan. Bagay na talagang hindi kayang pasinungalingan ng tatlo sa kadahilanang nais sa publiko nga ang larawan na labi sa labing aksyon ni Vic Soto kay Pepsi. Ngunit depensa naman ng kapatid ni Vic Soto na si Tito Soto, isa lamang umanong souvenir photo ang litrato kung saan request mismo umano ito ni Pepsi. Bagay na talagang salungat sa pahayag ng mismong biktima. Ngunit ang nakapagtataka ay kahit patwala si Tito Soto sa mismong pangyayari ay talagang ito ang panay depensa sa tatlo at sinabi pang imposibleng magawa umano ito ni Vic Soto sa kadahilanan na pabakla-bakla nga raw ito tapos gagawa ng isang milagro. Ngunit kung pagmasdan mo ang naturang larawan, it's for you to judge kung talaga bang souvenir photo lamang ito o sadyang alam mo na. At matapos nga ang kaganapan sa loob ng Broadcast City, laking gulat na lamang umano ni na Pepsi nang nagising na lamang sila sa isang kwarto sa room 210 Solo Hotel, Quezon City, kung saan ayon kay Pepsi, dito na raw nangyari ang pamimilit ng tatlo sa kanya. Bagay na natandaan lamang ni Pepsi ay kung saan binigyan at pinagamit umano sila ng bawal na gamot, dahilan kung bakit di na rin nila matandaan kung paano sila napunta sa room 210 sa Solo Hotel. At nang dahil nga sa pagputok ng insidenteng ito, June 31, 1982, sa tulong ng manager ni Pepsi na si Ray De La Cruz, nagsampa ito ng kaso laban kina Vic Soto, Joey De Leon at Retchie De Horsey sa pamamagitan ng pagpapadala ng detalyadong liham kay nooy Defense Secretary Juan Ponce Enrile. Ngunit sa mismong pag-usad ng kaso, isang interview ni Pepsi ang gumulat at bumago sa takbo ng kasong isinampa laban sa mga akusado. Ayon kay Pepsi, tinunguhan umano siya ni Tito Soto sa kanyang tahanan kung saan may bit-bit itong mga papeles na gustong papirmahan sa kanya. Ang laman umano ng mga papeles ay isa palang affidavit of desistance na naglalayong maiurong ang kasong isinampa sa mga akusado sa puntong ito'y mapirmahan ng umaakusa. Bagay na talagang hinindian naman ni Pepsi ang naturang hiling. Ngunit kasabay ng oras na iyon ay naglabas umano ng baril si Tito Soto at ipinatong sa mesa kung saan tila nagpapahiwatig ng peligro kung sakaling di lagdaan ni Pepsi ang naturang affidavit of desistance. Bagay na ayon pat matagumpay ngang napapirmahan ni Tito Soto ang naturang affidavit kay Pepsi na siyang tuluyan niyang bumago sa pagkamit ng biktima ng katarungan at hustisya. At kalaunan nga'y tuluyan ng ibinasura ng korte ang kasong isinampa ni Pepsi laban kina Vic Soto, Joey De Leon at Retchie De Horsey. Ngunit marami ang talagang kumwestiyon sa naturang pagbasura ng korte sa kaso sa kadahilanan ngang pinilit lamang si Pepsi para mapirmahan ang affidavit. Ngunit ayon pa talagang posibleng mapatawan ng parusang bitay ang tatlong akusado kaugnay sa kasong pang-aabuso kung sakaling nagpatuloy ang mga pagdinig at mapatunayan sa pagkakasala. Bagay na sa loob nga ng panahong nakabinbin ang naturang kaso sa korte ay walang ibang bukang bibig ang tatlong akusado kundi ang pasinungalingan ang lahat ng akusasyon na talagang gimmick lamang umano ito ng mismong manager ni Pepsi na si De La Cruz. Ngunit matapos ng ibinasura ng korte ang kaso, humigit 3 buwan matapos ang umunoy pagpirma ni Pepsi sa Affidavit of Desistance buwan ng Oktubre ng parehong taon 1982, isang opisyal na pahayag ang inilabas ng kampo ni Soto, De Leon at Reyes kung saan humingi ito ng tawad kay Pepsi sa kung anumang nagawa nilang panghaharas sa dalaga. Ayon sa nooy kilalang tabloid na People's Journal, live umanong naka-broadcast sa telebisyon ang paghingi ng tatlo ng tawad kung saan umiyak at nakaluhod pa umano ang mga ito. Ayon sa mismong opisyal na salaysay, nakasaad ang salitang
Ngunit ang naturang pahayag na ito ay nabalot ng di kasiguraduhan kung saan ngay sa kasalukuyan ay may mga nagsasabing hindi kailanman nangyari ang umunoy paghingi ng tawad ni Vic, Joey at Richie sa dalagang si Pepsi. Ngunit may ilan din namang nagsabi na talagang nasaksihan nila live sa telebisyon ng panahong iyon ang naturang paghingi ng tawad ng tatlong akusado sa biktimang si Pepsi Paloma. Bagay na talagang walang kopya ng naturang video o larawan man lang sa pangyayaring ito na naka-upload sa internet sa kasalukuyan. Bagay na siyang di na nga din matukoy kung talaga bang existido ang naturang pahayag na ito o sadyang pilit na lamang itong ibinaon sa mga archives upang di magamit na ebidensya at para tuloy na ring maibaon sa limot ang kontrobersya. At matapos nga ang pangyayaring ito, naglaho na lamang na tila parang bula ang naturang isyu na ayon pat unti-unti na rin daw nakabalik si Pepsi sa kanyang pag-arte, ngunit kapansin-pansin umano raw sa mukha ni Pepsi ang tila babigat ng problemang dala. At sa paglipas nga ng taon, May 31, 1985 sa edad na 18, isang nakakapanlumong pangyayari ang gumulat ng matagpuan na lamang si Pepsi sa loob ng kanyang kwarto na wala ng buhay kung saan nagpatiwakal ito sa kanyang sarili. Ayon ng mismong kapatid na matapos umanong mananghalian si Pepsi ay dali-dali na lamang itong umakyat sa kanyang kwarto at nag-abiso sa mga katulong na huwag siyang gisingin. Sa naturangang pagkitil ni Pepsi sa kanyang buhay, isang katagang nakasulat sa papel ang nakita sa kanyang kwarto na may katagang "This is a crazy planet". Nakita rin ng isang diary na pagmamay-ari ni Pepsi kung saan nakasulat dito ang bigat na pasanin niya sa buhay, partikular na sa kawalan ng pera, problema sa pamilya at sa kasintahan nito. Ang naturang labi ni Pepsi ay inilagak sa Olongapo Memorial Park, lalawigan ng Zambales. Ang naturang pagkasawi ni Pepsi ay talagang umani pa ng maraming tanong ukol sa kung totoo nga ba talaga ang nangyaring pang-abuso sa kanya, lalo't posibleng ang dahil dito ay pinili na lamang niyang tapusin ang buhay. Bagay na sa paglipas nga ng ilang dekada taong 2012, muling napukaw ang kontrobersya patungkol kay Pepsi nang mapansin ng mga tagakinig ang liriko ng kantang Spolarium ng Eraserheads na tila ba nagsasalaysay ng karanasan ni Pepsi. Ngunit ang mas nakakaintriga ay nang tanungin sa isang interview ang mismong composer ng kanta na si Ele Buendia kung ano nga ba talaga ang kahulugan ng kantang Spolarium. Bagay na minsan na nga nitong sinabi na he will take the secret to his grave. Ngunit sa ilang mga interview ay nilinaw naman itong tungkol lamang umano sa paglalasing ang kahulugan ng kanta at walang connect sa kaso ni Pepsi Paloma. Taong 2018 naman nang magpadala si Tito Soto ng removal request sa Philippine Daily Inquirer na tanggalin lahat ang artikulong patungkol kay Pepsi Paloma na nagdawit sa kanyang pangalan. Ayon pat na sisira umano ang kanyang reputasyon ng dahil sa naturang fake news kung kanyang tawagin tungkol sa kaso ni Pepsi. Because it's fake news. It's original fake news. At kalaunan nga'y tuluyan nang natanggal ang artikulong nagdawit sa pangalan ni Soto sa kaso ni Pepsi Paloma. Ngunit bago pa man ito tuluyang natanggal sa Philippine Daily Inquirer, na ikalat na ito at na-upload sa iba't ibang mga website dahilan nga na publicly available pa rin ang mga artikulong ito sa kasalukuyan. At sa paglipas nga ng mga taon ay talagang nananatiling misteryo o baga urban legend ang naging kwento sa buhay ni Pepsi na tila mapapaisip ka kung ano nga ba talaga ang katotohanan na pilit nilimot ng nakaraan. Ngunit sa isang interview na ginawa ni Julius Babaw sa mga dating kasamahan ni Pepsi sa industriya na sina Sarce Emanuel, Coca Nicolas at Maria Manibog, pinabulaanan ng mga ito na ang kaso ngang tungkol kay Pepsi ay walang katotohanan, na isa lamang umanong gimmick kung saan ayon pat depresyon din umano ang pinaka naging dahilan sa pagpatiwakal ng aktres at hindi umano ang kasong katang-isip lamang. Hindi totoo. Hindi sa hindi naniniwala. Hindi talaga totoo. Hindi talagang totoo. Kasi pag sinabing hindi naniniwala, hearsay pa yun eh. Yun, tama Kami, ate. talagang hindi totoo yun. Kami mismo. Okay. Alam namin ang totoo. Without,